Kung palagi kang naglilinis ng lalamunan, nararamdaman mo yung nakakainis na pamumuo ng plema. Yung malagkit na pakiramdam na kahit anong ubo mo, hindi talaga nawawala. Kaya kailangan mong pakinggan to. Ang ibabahagi ko sa'yo ay magbabago ng lahat. Baka magulat ka sa tunay na dahilan. Hindi ito yung iniisip ng marami. Sa video na ito, ilalantad ko ang 5 tunay na dahilan ng chronic plema sa lalamunan na di alam ng karamihan. Ipakikita ko sa iyo ang teknik na pwedeng gamitin ngayon para makuha agad ang ginhawa at malinis ang lalamunan mo. At mas mahalaga, ibibigay ko rin sa iyo ang mga pangmatagalang estratehiya para maiwasan na mangyari ulit ito. Pwede ba kitang tanungin gaano mo na katagal pinagdadaanan to? Mga linggo, buwan o baka taon na rin. Gumigising ka tuwing umaga na may nakakainis na pakiramdam sa lalamunan mo, palagi mong sinusubukang linisin, gumagawa ka ng tunog na nakakahiya na minsan naiirita na ang mga tao sa paligid mo. Maaari kang makaramdam ng hiya sa mga meeting, sa trabaho, o kahit sa harap ng pamilya mo. At heto ang pinakamasamang bahagi. Habang mas pinipilit mo, lalo mong naiirita ang lalamunan mo na nagiging sanhi ng isang masamang siklo na lalo lang lumalala. Karamihan sa mga tao ay iniisip na allergy lang ito o sipon na hindi nawala, pero hindi iyon ang buong kwento. Ayon sa mga doktor, may 5 pangunahing sanhi ng chronic plema sa lalamunan. At kapag naintindihan mo na kung ano talaga ang nangyayari sa katawan mo, sa wakas ay magagawa mo na itong solusyonan ng tuluyan. Ang dahilan numero 1 ay ang postnasal drip. Ito ay kapag ang uhog mula sa ilong at sinus mo ay dumadaloy pababa sa likod ng lalamunan mo at basta na lang nananatili doon, naiipon. Kung ikaw ay may allergic rhinitis, sinusitis o nakatira sa isang lugar na tuyo, maalikabok, may amag, o malalakas ang amoy tulad ng pabango, cleaning spray, o usok ng sigarilyo, malamang ito ang dahilan ng problema mo. Alam mo yung pakiramdam na parang may laging dumadaloy sa likod ng lalamunan mo at kailangan mong lunukin ito palagi. Yan ang pangalawang dahilan. At ito ay nakakagulat para sa karamihan ng tao. Ito ay tinatawag na silent reflux o reflux laryngopharyngeo. Iba ito sa karaniwang hyperacidity, maaaring hindi mo maramdaman ang hapdi o pag-init. Ang nangyayari ay umaakyat ang asido mula sa tiyan papunta sa iyong lalamunan at naiirita ang iyong mga vocal cord. Kaya napipilitan ang katawan mong gumawa ng mas maraming plema bilang proteksyon. Karaniwan lumalala pa ito. Sa gabi o kapag kakakain mo lang at humiga ka, mapapansin mong paos ang boses mo. Lalo na sa umaga, parang may bara sa lalamunan o kaya'y inuubo ka sa gabi. Pangatlo, meron tayong tinatawag na bronchial hyperreactivity na parang banayad na anyo ng hika. Namamaga ang mga daanan ng hangin mo at nagkakaroon ng sobrang plema kahit wala kang impeksyon. Ang mga environmental irritants tulad ng usok, vaping, na mas masama pa nga kaysa sa ordinaryong sigarilyo, mga panlinis, polusyon, o pagluluto sa mga lugar na mahina ang bentilasyon ay maaaring magdulot nito. Pang-apat, may ilang gamot na maaaring magdulot nito. Ang mga angiotensin-converting enzyme inhibitors gaya ng enalapril o perindopril na gamot sa mataas na presyon ay maaaring magdulot ng ubo, panunuyo, at plema sa lalamunan sa hanggang 10% ng pasyente. Kung umiinom ka ng mga ganitong gamot at nakakaramdam ng pamumuo ng plema, huwag basta-basta itigil ang pag-inom nito. Maaaring maging delikado iyon. Kumonsulta ka muna sa iyong doktor para sa mga alternatibo. At panglima, ang mga infection, mapabakterya man o viral, ay nagpapataas ng produksyon ng plema bilang mekanismo ng depensa ng iyong katawan. Pero heto ang isang mahalagang paalala. Ang kulay ng iyong plema ay hindi palaging nagsasabi kung ito ay dahil sa bakterya o hindi. Ang dilaw o berdeng plema, hindi ito nangangahulugan na kailangan mo agad ng antibiotiko. Tanging doktor lang ang maaaring magbigay ng tamang diagnosis at ang mga antibiotiko ay dapat inumin lamang ayon sa reseta upang maiwasan ang resistensya ng bakterya. Ngayon, kung nararanasan mo ang alinman sa mga babalang ito, plema na may dugo, matagal na paos ang boses, pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, tuloy-tuloy na lagnat, o hindi maipaliwanag na pagbagsak ng timbang, ito ay mga seryosong babala. Kailangan mong magpatingin agad sa doktor para sa tamang mga pagsusuri, tulad ng laryngoscopy o computed tomography scan ng mga sinus.
Pero para sa karamihan ng mga tao na nakakaranas ng karaniwang plema sa lalamunan, may mga partikular na bagay na maaari mong simulan agad gawin na siguradong makakatulong ng malaki. Bago ko ipakita ang mabilis na teknik sa paglilinis, ipapaliwanag ko muna kung paano mapanatili ang resulta at maiwasan ang pagbalik nito. Mahalaga talaga ang pag-inom ng sapat na tubig. Ang makapal at malagkit na uhog ay madalas na senyales ng dehydration. Ang pag-inom ng maliliit na lagok ng tubig sa buong araw ay nagpapalabnaw ng uhog at mas madaling mailalabas. Mas epektibo ang maligamgam na tsaa dahil nakakakalma ito ng lalamunan at nakakatulong lumuwag lahat. Pangalawa, kontrolin ang iyong paligid. Iwasan ang mga lugar na masyadong tuyo. Kung tuyo ang lugar mo, kumuha ng humidifier. Iwasan ang labis na pabango, mga panlinis na may matapang na amoy, at mga pampalambot ng damit na masyadong mabango, lalo na kapag matutulog ka na. Maaaring makairita ang mga ito sa daanan ng hangin at magpalala ng kalagayan. Para sa post-nasal drip particular, ang paghuhugas ng ilong gamit ang saline solution ay ang iyong pinakamagandang kaibigan. Maaari kang gumamit ng hiringgilya o ng mga espesyal na bote kung saan ibinubuhos mo ang solusyon sa isang butas ng ilong at lalabas ito sa kabila. Kahit na hindi mo makita na may lumalabas na marami, mapapansin mo ang isang malinaw na likido na parang puti ng itlog at iyon ang mucus na nailalabas. Mas epektibo ito kumpara sa spray na ginagamit mo 1 o 2 beses araw-araw. Kung ang reflux ang problema mo, narito ang ilang mga pagbabago na talagang makakatulong. Huwag kumain sa loob ng 3 oras bago matulog. Itaas ang ulunan ng iyong kama. Hindi lang gamit ang mga unan, kundi talagang itaas ang kutsyon o ang mismong frame ng kama. Maglakad ng 15 minutos sa loob ng bahay pagkatapos ng hapunan. Tumutulong ito sa pagtunaw ng pagkain at iwasan ang mga pagkaing nagpapalala ng reflux. Para sa karamihan ng tao, ang kape, tsokolate, alak, maaanghang na pagkain, kamatis, sobrang bawang, sobrang sibuyas, at kahit ang yerba buena ay maaaring magdulot ng reflux. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang teknik na maaari mong gamitin ngayon din para makakuha ng agarang ginhawa. Ito talaga ang gumagana. Una, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang mga kakailanganin mo at kung bakit gumagana ang bawat isa. Malinis na tubig lang ang kailangan mo. Optional, chamomile tea o anumang halamang tsaa na nakakakalma. Bahagyang maligamgam lang, hindi mainit, dahil epektibo ang mga ito. Tinutulungan ng tubig na palabnawin ang plema, kaya hindi ito masyadong malagkit at mas madali itong mailabas. Ang maligamgam na chamomile tea ay may natural na anti-inflamatoryong mga katangian na nagpapakalma sa mga iritadong tissue ng iyong lalamunan habang tumutulong din na lumuwag ang matigas na plema. Ang init mismo ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa iyong ilong na nagpapabilis ng paggaling at nagpapadali sa pagdaloy ng lahat. Sa pamamagitan nga pala, kung gusto mo ng mga partikular na rekomendasyon ng mataas na kalidad na chamomile tea at iba pang mga produktong binanggit ko sa video na ito, naghanda ako ng isang listahan. Makikita sa ibaba ang napiling listahan. Ito ang mga brand at produktong tiwala at inirerekomenda ko para makuha mo ang pinakamahusay na resulta. Sulit talagang tingnan dahil subok at aprobado ang mga opsyon na ito. Ngayon, ito mismo ang dapat mong gawin. Uminom ng maliliit na lagok ng tubig para mapalabnaw ang plema, imbes na pilitin at gumawa ng malakas na tunog ng pag-em, lunukin mo na lang. Alam kong kakaiba ito pero napuputol nito ang iritasyon. Dahan-dahan mong imasahe ang harap ng lalamunan gamit ang mga daliri sa mabagal na pababanggalaw. Nakakatulong ito mailipat ang plema pababa. Gawin mo ito ng paulit-ulit, nang hindi umuubo o pinipilit ang kahit ano, parang natural mong dinidrain ang plema. Kung meron kang mainit-init na tsaa ng mansanilya, inumin mo ito ng dahan-dahan. Sa pagitan ng mga sesyon ng masahe, ang kombinasyon ng init, banayad na masahe, at simpleng paglunok imbes na pilitin, ay mas mabilis na maglilinis ng plema kaysa inaakala mo. Ang mahalaga ay consistency at kabaitan. Hindi mo nilalabanan ang problema, kundi hinihikayat mo lang ang katawan na natural na linisin ang sarili nang walang dagdag na pamamaga. Pero tandaan mo, kahit na nagbibigay ng agarang ginhawa ang teknik na ito, mahalaga pa rin na matukoy at gamutin mo ang ugat ng problema, hindi lang ang sintomas. Kung matagal mo nang nararanasan ito, kumonsulta ka sa iyong doktor
para malaman kung ano talaga ang sanhi ng iyong plema at gamutin ang pinagmumulan ng problema. Kung hindi, paulit-ulit lang itong babalik. Subukan mo ang teknik na ito at sabihin kung paano ito gumana sa'yo. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba tungkol sa mga resulta mo at i-click ang like na button. Talagang nakakatulong ito para maabot ng video na ito ang mas maraming tao na nangangailangan nito. At ibahagi mo rin ito sa kahit sinong kakilala mo na nahihirapan sa plema sa lalamunan o yung laging nagpapalinaw ng lalamunan. Ibahagi natin ang mahalagang impormasyong ito. Kita-kits tayo sa susunod na video.